Umpisahan muna natin ito mga kababayan ha. Dito, yung pinabayaan ng dating Pangulong Duterte, yung West Philippine Sea, yung wala man lang ginawa po. Kumbaga inutulang ho tayo mga kababayan nung siya ay tumatakbo sa pagkapangulo. Nung naging pangulo na po mga bossing, yung ipinapangako o yung gustong mangyari daw niya ha, na pagpunta sa West Philippine Sea para ipagtanggol. Hindi naman po nagawa. Eto po, ang presidente po natin ngayon ang naghahabol mga kababayan para po doon sa karapatan natin sa West Philippine Sea. Ngayon, eto na nga mga kababayan, ang presidente natin talagang tumatrabaho ho eh. No? Tumatrabaho mga bossing, ano po ang balita dito? With these pieces of legislation, we align our domestic laws with international law, specifically the UN Convention on the Law of the Seas, or UNCLOS, to improve our capacity for governance and reinforce our maritime policies for economic development and for national security. Uy, ibang-iba mga kababayan, no? Yung kung mag-speech ang ating Pangulo versus mag-speech ang dating Pangulo. Yun, PI! Laging may ganun eh. No? Hangang-hanga naman po yung mga DDS kapag nakarinig ng PI. PI, gana. Pero ito mga kababayan, nabanggit po ng ating Pangulo kung ano yung sinayang ng dating Pangulo. Yung pagkakapanalo po natin sa UNCLOS mga boss. Tuloy ho natin ito ha. Nakasunod sa international laws at 2016 arbitral ruling ang Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. Ang Maritime Zones Act ang magbibigay linaw kung gaano kalawak ang sakop na internal waters, archipelagic waters, territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone at continental shelf ng bansa. Dahil mga bossing, panalo na tayo dyan. Kahit sa ubihin nyo, paulit-ulit naman si Mark. No? Laging paulit-ulit si Mark kasi sinasabi paulit-ulit na panalo na, tapos pinabayaan lang ni Duterte. Yun naman po talaga ang nangyari. Ano ho, mga kababayan? Doon pa lang ho kasi nung panahon nila, no? Bagong presidente siya noon. Tapos kakapanalo lang. Dapat ho, mga kababayan, kung inaruga o kung kumbaga kung tinuluyan niya yon mga bossing, at iniharap niya sa buong mundo, ay nako, madami pong kakamping bansa sa atin, no? Ipagtatanggol at sasamahan po tayo laban doon sa pangbubuli ng China. Kaso ho, mga kababayan, walang ginawa kasi. dito Ngayon, mabuti po ang ating presidente, ayan, naghahabol po, no? Hinahabol po ang karapatan natin. mas magiging maliwanag ang karapatan, kapangyarihan at katungkulan sa mga katubigan ng bansa para sa paglilinang ng mga Pilipino. Kasama na ring naisabatas ang mga pangalan na West Philippine Sea at ang talampas ng Pilipinas na kilala bilang Benham Rice at Philippine Rice. Nung tayo hindi pa tayo pinapanganak mga bossing, meron tayong mga ninuno natin, yung mga bayani natin, anong panahon po nila, no? Hindi na nila inisip yung kanilang sarili para ipagtanggol ang ating bayan. Para makapamuhay tayo ng malaya. Para hindi makapasok yung kung sino-sino mga nasyon. Tapos tayo ay uutos-utusan at bubulihin, no? Yun po yung dahilan nila kung bakit nila ipinagtatanggol ang bansang Pilipinas at wala ni isa, no, sa ating teritoryo o kahit 1 milimetro na ating teritoryo ang mawala sa atin dahil sa atin po yun, mga kababayan. Ako po naniniwala, no, na isinakatutuparan ng ating Pangulo yung mga ipinaglaban ng ating mga ninuno, mga bossing. Pero meron talagang isang presidente, wala, hinayaan lang po eh. Tapos maririnig natin tubig lang yan? O lupa lang yan? Yun po ang nakakadismaya mga bossing. Kay Pangulong Ferdinand, tingin nyo po, kung yung pagkakapanalo, kunyari nagkapalit ng posisyon ho, mga kababayan. Ang Pangulong Marcos, siya yung nanalo doon sa panahon ng 2016, no? Bilang presidente. Tapos
napasa kamay niya yung UNCLOS na ipinanalo ng Pilipinas, mga kababayan. Ano sa tingin nyo? May problema pa po tayo sa West Philippine Sea? Malamang atin na po yan. Malamang wala na pong pagtatalo diyan, mga kababayan. Wala po kasi, no? Ay meron na. Asa na yung DDS? Patingin, itaas nyo nga nasaan. Kanina ko pa iniintay. Actually, kahapon, yung live natin, ang tahimik. Walang nagtatype na DDS. Ano? Marcos Jr. Dahil sa batas na ito, matitiyak na mapapangalagaan ang kapakanan ng mga lokal na mangingisda. Our people, especially our fisherfolk, should be able to pursue their livelihood free from uncertainty and harassment. Naalala nyo po, mga bossing, yung mga mangingisda natin, nung panahon ng dating Pangulong Duterte, nagsusumbong, kasi hinaharas daw po sila. Kinukuha yung mga nahuli nilang isda. No? Tapos ang sabi ng dating Pangulo dun, barter yun! Kung hindi po nyo alam yung barter, mga kababayan, kumbaga palitan po ng produkto yon. Yun yung dating tawag nila doon sa palitan ng produkto. Nung panahon pa, nung dati pa, no, mga ninuno pa. Yun yung ginagawa nilang para kunyari magkaroon sila ng ganitong bagay, ipapalit nila kung ano yung produkto nila. Ganon. Kunyari, bigas. Tapos ipapalit sa ginto. Ganon yun, barter. Kaya lang po, lugi mga kababayan. Biruin nyo kung makita nyo yung video dati, mga bossing, yung mga mangingisda ho natin, ang lalaki nung nahuhuli, tapos may mga maliliit din. Tapos papanik sa barko nila yung Chinese. Kukuhanin yung malalaki. Kukuhanin yung yung talagang tingin mo pa lang, naku, masarap tong isda na to. Tapos ano po ang kapalit, mga bossing? Parang maliit na alak. Si Yossi. Yun na po yun. Sabi ko, parang mas madaming nawala. Tapos ang sabi ng dating Pangulong Duterte doon, barter yun, palitan, di ba? Must be able to harness mineral and energy resources in our seabed. Sa ilalim naman ng RA number 12065 o Philippine Archipelagic Sea Lanes Act, itatakda naman ito ang sea lanes o ruta sa mga dagat ng Pilipinas na maaaring daanan ng mga dayuhang sasakyang pandagat. 3 ang itatakdang sea lanes na maaaring daanan ng mga dayuhang barko. Ito ang Celebes Sea, Sibuto Sea, at Balintang Channel. Kaya talagang masasabi mo ang Pilipinas strategic po at kaya ayaw mawala, no, ng Estados Unidos yung connection sa Pilipinas, mga bossing. Sabi ni Shiro Kansaki, maganda pa barter dati nung wala pang komunismo sa mundo. Sa pamamagitan naman nito, ayon kay Pangulong Marcos, matitiyak na hindi makokompromiso ang seguridad ng Pilipinas sa pagdaan ng foreign vessels. Ayon sa Department of Justice, mas magiging malinaw ngayon ang pagpapatupad ng batas ng Pilipinas sa mga karagatang sakop nito. So this would give clarity. Yaan sana dati pa ho, mga kababayan, no, PBBM lang sa PBBM sa Calab, lalong mag-iiyakan mga haters na DDS. Di ba? Sabi ni Antonio Posadas, maraming pera, kinurakot yan si Duterte. Ano yan? Katas, ibinayad sa mga taong pumupunta sa kanyang rally. Binayaran lahat yan, kawawa ang taong bayan, inubos ang hindi kaya ba wala nang pumupunta ngayon? Kasi isa sa napansin ko doon sa rally na yon. Yung ngayon, no? Walang pumupunta simula nung sino ba tawag doon? Si Kibuloy. Ayan mga bossing, unti-unti na po nating nalilimutan yung pangalan ni Kibuloy. Mga ilang buwan lang po, mga ilang panahon lang po, wala na, burado na sa isip natin yan. Sino yun? Hindi na natin kilala yan. Paano po? Mabubulok na dyan yan. Hindi man mabulok, pupunta naman po sa Estados Unidos yan. Tuloy. To the enforcement of our laws, especially in the West Philippine Sea, of course. Ayon kay National Maritime Council spokesperson Alexander Lopez, kailangan pang dagdagan ang assets ng bansa para mabantayan ang teritoryo nito. Our assets, we can actually implement that. But of course, we need to come up with more. Ayon kay Senator
Sasabihin na naman yung mga DDS niya, naku, ayan na naman, sa budget na naman sila kukuha, saan nyo kukunin yun? Di ba? Talaga naman totoo kulang yung bantay natin doon. Oh. Kaya kailangan magdagdag. Makikita nyo na naman po yung mga ibang mga vloggers na mga Duterte, mga Duterte vloggers, i-issue na naman. Naku, ayan na naman, kukuha na naman sila ng budget tapos hindi na naman natin makita. Di pumunta kayo doon sa West Philippine Sea para makita ho nila, mga kababayan. Nandiyan na po yung kaibigan natin na si Archie Beroya at si Joel Carino. Dami-daming dumadaan. Lagpas-lagpasan lang. Francis Tolentino na principal author ng mga naturang batas, ito na ang implementasyon ng 2016 arbitral ruling. Ayan, Tolentino, mga kababayan. Wala pa din sa akin. Hindi ko pa din boboto yan si Tolentino. Delicate nito, maglalabas naman ng bagong mapa ng Pilipinas ang National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA, alinsunod na rin sa itinatakda ng batas na ito. Pero bago ito ilabas ay idadaan muna ito sa masusing konsultasyon. This is a very delicate matter. Ang kagandahan yan, mga kababayan, pag nakita po ng mga ibang bansa yan, tapos makita nila, hinaharas pa din po ng mga Chinese o yung ng China, yung ating mga mangingisda. Medyo magkakaroon na po tayo ng tulong, May mga aalma na po dyan, mga bossing. Sabi ni Richie Caballero, ikaw magbantay doon, wala na mangyayari dyan. Di na makukuha yan ng Pilipinas. Biruin nyo po yan, mga kababayan. Yan po ang mga utak ng DDS. Hayaan nang mawala yan. Ang galing, mga bossing. Ibang klase, ang tatalino. Tapos sasabihin nila, makabayan kami. Pero yung West Philippine Sea, wala na yan, hindi na makukuha yan. Hindi na mababawi ng Pinas yan. Ibang klase, matatalino talaga ito. Mga bayani, sabi nila, kami ang dapat mamuno. Tapos ganyan. Halatang-halata ho, mga kababayan. Yung mga DDS, aral kay Duterte na pinabayaan, papabayaan, at wala lang ang West Philippine Sea para sa kanila. Di ho ba? Mahihina ang kukote. Kita nyo, magta-type ng ganun. Akala niya maggagaling siya. Pero pinamumukha lang niya sa atin, mga kababayan, kung ano po yung natututunan nila doon sa mga DDS. Hayaan na lang. Di ba? Ganun na lang. Hindi na mababawi ng Pilipinas yan. Saludo talaga ako sa inyo. Kayo po, mga kababayan, 1,000 viewers, kung gusto nyo po na matawag ng BOBO, magpaka-DDS kayo. Magpaka-DDS kayo, napakadaling matawag na BOBO.